Okay, mayroon na naman panibagong magnanakaw sa Antipolo City. Mananalo naman congressman anak ni magnanakaw Akop. Ha? Sabi nga, hindi, mabay si Akop. Nagbibigay ng ganito, mga notebook, yes, totoo yan. Naniwala naman ako niyan eh. Kaya lang ganito yan eh. Pakinggan nyo ha. Iyo, akin. Iyo, akin. Iyo, akin. Iyo, akin. 10,000 iyo. 10,000 rin ang kanya. Di ba? So, sinong mas malaking pera? Di si Akop. Habang may project, may nakaw. Ganun lang kasimple mga kababayan. Kaya, kayo mga kababayan, mamamatay ang ama mo na magnanakaw o mamatay ang ama mo o magulang mo na may prinsipyo. Alin kayo diyan? Ha? Mga kabataan. Ngayon, kung mamatay ka, mamatay ang ama mo o mamatay ang parents mo o mahal mo sa buhay nang may dangal, or mamatay ang parents mo o mahal mo sa buhay na walang dangal, alin ka sa dalawa? Doon sa walang dangal, buhay milyonaryo ka naman. Kayo na ang maghusga doon mga kababayan. Maraming salamat. Okay, may issue ngayon na sinasabi nila 18 Marines na inimbestigahan nila na ang nasa likod ay DDS. Ngayon ang pinapalabas na naman nila PGMA. Ano bang totoo? Ano bang gusto niyo malaman, yung kung sino ang nagpumilit doon sa 18 Marines o yung mga sinasabi nila na binigyan ng malita-malita? Alin ba ang focus nyo tibag? Ha? Tibagin kita eh. Ha? Inve director matibag. Ano bang gusto nyo mangyari? Alamin nyo kung sino nagtulak sa 18 Marines? O alamin nyo kung sino what I mean, ipatawag nyo ba yung mga na-involved na pangalan? Saan ba tayo? Sa magnanakaw? O sa lumalaban sa magnanakaw? Matibag. Sumagot ka matibag. Napakatanga mo. Cross-examine ka lang nito Pasio, hindi mo na alam ang isagot. Pero nung binulungan ka, nung nagbabantay yata sa'yo, sabi mo, patawag natin para matapos na. O, di, pag alis nung nagbulong, ipatawag natin. Gago. Wala kang prinsipyo, walang iyaka. Hello, mga kapensyuner. Magandang umaga sa inyong lahat. At sa lahat ng Filipino subscriber, Filipino Guerrilla Forces. Ito ay patungkol sa pensioner. Magandang balita. Kahit nahuhuli na, maganda pa rin balita dahil nag-feedback na sa akin ang PGMC, ang Pension Credit Management Center. Ngayon lang nag-feedback sa akin na kunting kimbot na lang daw. Sinasabi nila na ngayong araw malalaman ang decision. So ngayong araw malalaman natin kung kailan o ilalabas na ang increase natin. Ngayon sa differential ng 2 months, tinatanong ko pa rin kung isasama. Hindi pa nasagot yon. Pero ang nasagot lang sa akin ay ngayon malalaman natin kung kailan may isasama yung kung kailan ilalabas yung increase natin. So yun lang mga kasama, mga kapensioner. Kasi marami mga fake news na lumalabas na sinasabi nung Friday pa. So para to be sure, nag-chat ako sa PGMC at nag-feedback naman sila sa akin. Okay, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. Hintayin natin mamayang gabi siguro magpi-feedback ako. Maraming salamat. Hello mga kasama, nabulabog kagabi ang Philippine National Police, ang Western Police District dahil mayroon daw lulusob sa Malacanang. Sino kaya yon?
Sorry. Sino kaya ang grupo na yon na susugod sa Malacanang, o baka guni-guni lang nila dahil sa sobrang ng kasalanan ng Malacanang, naisip nila na maraming papasok, ano? Nagkagulo sila. Nagpadala yata ng isang batalyon ng Philippine National Police doon sa loob ng Malacanang. Siguro marami siguro nagpaplano kasi sa galit ng taong bayan. Pero hindi dapat sila mangamba sa lakas ng pwersa ng Armed Forces at saka Philippine Police. Makabuo ba ng pwersa? Hindi, ano? Malibang kung manggaling sa kanila, yan ang hindi ko alam, ano? So, sa nangyayari sa ating bansa, naguguluhan sila dahil nga rin sa kagagawa nila. Silang may gawa ng problema ng bansa, ano? Kung tutuusin talaga, dapat bumaba na si Pangulong Marcos para mahinto na ang tensyon sa Pilipinas. Alam mo kung bababa si Pangulong Marcos, hihinto na ang tensyon, ano? Kasi siya lang naman ang problema ng bansa, na sinasabi nila na maraming nagawang proyekto si Marcos. Wala nga may ipakita, Dapat yan ang pinapaliwanag ni Claire Castro para ang Pilipino ay naniniwala na mayroon talaga nagawa ang Pangulong Marcos, di ba? So yun lang, mga kasama. Hello, kapensioner, ano? Salamat, Commodore Cases, ano? Sa iyong pagtugon na may labas na yung aming increase. Actually, nagsabi ako noon na by March titira na ako. So anyway, binigyan mo naman, kaya lang umabot ang April. Pero salamat, Commodore Cases, sa iyong pagtugon sa aming mga kahilingan. At by April, magsimula na yung increase natin. Yung 3 months na differential natin ay papasok itong buwan na ito. So yun ang napagkasunduan namin sa PGMC. So sa lahat ng mga pensioner ng EFP, baka magtanong pa yung byuda, kasama ba kami? Pensioner kasi kayo, kasama kayo. Lahat ng pensioner, byuda ka man o principal, ay kasama kayo sa increase, ano? Effective April. So salamat uli. Kaya lang, mayroon pa na akong pakiusap, yung bonus ng 2000 to 2013 and 2018 bonus, ano? 2018. So sana wag nyo nang patagalin. Magtulungan tayo. Alam ko nahihirapan kayo mag-release ng pera na yan dahil may problema. Saka ko na lang sasabihin. Pero wag nating hintayin kasi baka mapikon na naman ako, mabuwang na naman ako, ay delikado na naman, magkakahiyaan tayo. So nakikiusap ako sa PGMC na alam ko naman na all your action coming from higher quarters o higher level, ano? So salamat uli, Commodore Cases. Thank you, bye-bye. Salamat. May snappy salute. Hello. Ang 18 Marines nasa NBI na naman. Sana magiging maganda ang magiging produkto nung usapin dyan sa NBI. Para naman masimulan ang mga nangyayari sa ating bansa. Sana maimbestigahan ng katotohanan. Kaya humihiling ako sa lahat ng Pilipino na subaybayan natin itong nangyayari sa ating bansa. Kasi pag hindi tayo nagsubaybay, sinisigurado ko na ang bansa natin ay mapupunta sa wala. Maghihirap ang ating bansa. Kaya kailangan natin kumilos. Para sa akin nga, hindi election ang solusyon. Ang solusyon ay reboot the government. Yun ang pinaka-solusyon. Election, hindi ako naka-assurance na mababago natin ang bansa. So, dapat kilos tayo, magtulungan tayo, baguhin ang bansa. Salamat. Kasama, maaring nakalimutan nyo na ang flood control, ang Ghost Project, at ang ICI. Ano?
Ano na ang result ng ICI na sa kanilang mga investigasyon nangyari? Itinago? Bakit hindi ihayag? Di ba sabi nila, bawat nangyayari sa ICI, ilalabas nila. Hanggang ngayon, wala silang update. Ano ang nangyayari? Yung sinasabi ni Pangulong Marcos, by December, marami makukulong na mga big fish. Asaan na? Asaan na, Pangulong Marcos, yung mga pangako mo? Lahat ng pangako mo, napako. Bangag ka kasi. Adik ka kasi. Sa totoo lang, wala kang kwentang presidente. Ginawa niyong laruan ang ating bansang Pilipinas. Yung kalukuhan ninyo, yung mga pagsisisyon-sisyon nyo, adik-adik, mga kalukuhan nyo, bakit dinamay nyo ang Pilipino? Pangulong Marcos, binaboy nyo ang Pilipinas. Mga tarantado kayo talaga. Wala kayong pagmamahal sa Pilipino. Pati kayo mga trolls, mga bulag kayo, hindi nyo alam nangyari sa ating bansa ng katotohanan. Sana magising ang lahat ng Pilipino sa nangyari sa ating bansa. Gising Pilipino. Magandang gabi sa lahat ng Filipino Guerrilla Force at sa lahat ng aking mga taga-subaybay. Matagal ko nang iniisip ito, pumapasok sa isipan ko, pagtulog, paggising, walang ginagawa, pumapasok sa isip mo. Bakit ang mga Marcoses, siya ang naging problema ng ating bansa? Mula sa Marcos Sr., although ako ay isang Marcos loyalist, ay nakita ko at naisipan ko, sa Marcos Sr., magulo because of Communist part of the Philippines na gustong agawin sa kanya na maging komunistang bayan. So, sino bang kalaban ng Marcos noon? Una, siyempre, Komunista Party. Then, yung Liberal Party. At tinulungan sila ng CBCP. So, napatalsik ang Pangulong Marcos Sr. Ulitin ko ang kalaban niya, Communist Party of the Philippines, Liberal Party, at saka yung CBCP, no? Ngayon, sa Marcos Jr., ang kalaban rin nila, ni Marcos Jr., ay ang retired military and uniformed personnel. Ang kalaban nila. Kasama ang mga taong bayan. At narito rin si mga Duterte, kalaban ng Marcos Jr. Doon sa Marcos Sr., ang kalaban nila sa Aquino. So, lahat ba ng political career ng dalawang Marcos ay may mga individual, personal ang labanan? Bakit kaya? Nasa dugo kaya ng Marcos? Nasa dugo kaya ng Marcos na pinahirapan ng Pilipino? Pinahirapan ng National Police? Pinahirapan ang military? Alam niyo, sa totoo lang, ang Marcos kasi ang nagpagulo sa Pilipinas eh. Lagi na lang kawawa ang mga National Police at saka kasundaluhan sa kanilang mga personal interests na nadamay ang Armed Forces at Philippine National Police. Panahon nyo na kayo'y magising sa katotohanan. Maraming salamat.